Terra Firma ay eliminated na at baka pumasok ito sa isang trade kasama ang San Miguel Beermen. Gusto raw ni Coach Ronald Tubid na palakasin yung kanilang roster at nakikita nila na yung paggawa ng isang trade sa San Miguel ang solusyon dito. Interesado daw itong si Coach Ronald Tubid na makuha itong si Chris Miller mula dito sa San Miguel Beermen at baka ang ibigay na kapalit dito ay si Mark Nonoy. Baka itong si Jeron Teng ay kunin din itong Terra Firma Jeep. Ang hindi pa natin natitiyak kung sino ibibigay dyan. Baka yung rights kay Stan Hardinger o kaya naman si Jerica Hanmisi. Sa ngayon kasi itong lineup ng San Miguel Beer solid na yan sa totoo lang. At hindi naman ang kinakailangan na lang nila siguro ay isang big man o kaya isang point guard. Pero other than that okay na. Kasi syempre nakita nga natin itong si CJ Perez, Jericho Cruz solid sa rotation nila pati na si Trollano at si Lassiter. Kaya nga mukhang doon na lang talaga sa guards nagkakaproon ng problema San Miguel. Hindi consistent yung shooting ng mga guards nila. Pero other than that ay okay na. Kaya nga hindi na ako magtataka kung ito si Chris Miller nga i-trade ng San Miguel para naman magkaroon ito ng playing time dito sa Terra Firma Jeep. Otherwise wala akong nakikita na need pa ng SMB. Pero itong Terra Firma yan ang maraming kinakailangan. Kaya nga si Chris Miller baka mag-fit talaga dyan dahil si Miller syempre ay ganado yan na ipakita kung anong kaya niyang gawin sa PBA at medyo mahirap yan kapag nasa San Miguel dahil sa lalim ng bench nito. Pero kung malilipat siya dito sa Terra Firma, magkakaroon siya sigurado ng playing time at dyan natin makikita kung ano ba talaga ang kayang gawin nitong si Chris Miller. At kung ikaw naman, itong si Coach Leo Austria, hindi mo syempre pagkakait kay Miller yan. Basta masiguro na mahusay din yung makukuhang kapalit naman nitong San Miguel Beermen. At yan natin makikita yung sunod-sunod na magiging diskusyon ng San Miguel dito sa Terra Firma Jeep bago magsimula ang playoff. Samantala naman, ang isa pang team ngayon na nagre-ready ay itong Phoenix Fuel Masters. Hindi sa playoffs kung hindi sa susunod na conference. Very disappointing ang nangyari dito sa Phoenix dahil natalo nga sila at na-eliminate ng maaga. At ang taas pa naman ang expectations ng mga tao dahil nandiyan si Kai Balungay, si Jason Perkins, si Richie Rivero at si Tyler Tio. Anyway, next conference darating na itong si Will Gosum at madadagdagan sila ng mga players na maaasahan. Pero ang tanong dito, makakaabot naman kaya sila ng playoffs? Dahil yan talaga ang iniintay ng karamihan dito sa Fuel Masters. Ang sabi nila ay parang underachievers itong Phoenix considering na malakas naman yung lineup nila. Ikumpara mo naman ito dito sa Blackwater, Terra Firma at Titan Ultra. Di hamak mas malakas itong Fuel Masters. Kaya nga nagsasabi sila na ang problema dito ay yung management at coaching. Hindi nagagamit ng mabuti yung mga players. Ngayon naman, pagdating dito sa mga trades, maraming trade assets ang Phoenix. Lahat ng nabanggit natin, si Balungay, si Perkins, si Rivero, si Tio, maski na si Evanelli, ay pag-iinteresan ng ibang mga koporan, maski na itong si Ken Taffin. Kaya nga kung talagang gusto ng Phoenix na mag-rebuild, madali nilang magagawa yan dahil meron silang mga talent na magiging available. Kaya naman ako hindi magugulat kung itong Fuel Masters talaga ay gumawa ng hakbang bago magsimula yung second conference kung saan ay papalitan nila yung iba nilang players. Dahil itong kasalukuyang kombinasyon parang hindi na nagmo-work para dito kay Coach Willie Wilson. Kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali na palitan nila yan. Kung ikaw naman itong management ng Phoenix, baka bibigyan mo pa syempre ng isa pang conference si Coach Wilson dahil unang conference pa lang naman ito. Pero eventually, kinakailangan mag-produce din ito ng results dahil yan ang inaabangan ng management. Kaya magiging interesante itong off-season, or rather, in between conferences para dito sa Phoenix Fuel Masters ng PBA.